O yan. Daisy, sige na. Tikman mo na. Wow! Ang sarap naman ng gawa mong food, Daddy! Kumpara sa luto ni Mami, kanino ang mas masarap? Mas masarap ng konti yung gawa ni Daddy. Tikman mo rin, para malaman mo ang lasa. Ganon din, sakto lang ang lasa. Sa araw na ito, ang pinakamayamang tao sa bansa na si William Brown ng Tycoon Brown ay darating sa River City. Siya ang bisita para sa charity gala para sa kanyang apo ngayong araw. Kabilang sa mga imbitado ay mga elite ng River City. Daddy, kamukhang-kamukha mo ang lolong yan sa balita. Daddy niyo din po ba siya? Alam mo, Daisy anak, nagkakamali ka. Alam mo ang mamang ito, ang pinakamayamang tao dito sa atin. Eh, ang daddy mo mahirap lang. Walang connection kahit kanino. Pero kung may ganun kang kayamang lolo, walang pwedeng umapi sa ating dalawa. Pero kasi ang mamang yan at si Daddy, magkamukha talaga sila. Pero mas gwapo naman ako kaysa dun sa sinasabi mong mama. Meat dealer ka lang, no? Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa kanya. Ganito. Buti pa, pupunta ako sa dinner party ni Tycoon Brown. Alagaan mo muna si Daisy. Pag may nangyari, tawagan mo ko. Bye-bye. Sayang eh. Ano kayang piniplano ng matandang yun? Boss, may problema. Tumawag ang daddy nyo. Nag-warning. Anong sabi niya? Pag hindi niya raw nakita ang apo niya sa charity gala, wawasakin niya lahat ng network na meron tayo. Sabi rin niya, hindi raw matatalo ng yaman niya ang pagiging palace master mo sa Heavenly King Hall. Pero kung magkademandahan, hindi Sige, ako ka nang niya bahala. huhungan. Ang matandang yun, napaka-unreasonable pa rin. Daisy, gusto mo bang makita ang lolo mo? Opo, Daddy. O, baba na. Talaga bang nandito ang lolo ko, Daddy? Oo naman, nandito siya. Oh, madapa ka ah. Daisy! Ginasgasan mo ang kotse ko? Masyado kang kaskasero sa pagmamaneho. Bakit bulag ka ba ano? Tignan mo, ginasgasan mo yung bago kong kotse. Ibang klaseng ugali mo, muntik mo na mabangga ng bata. Anong ugali? May idea ka ba kung magkano kotse yan? Kayang-kaya kitang sagasaan at kaya kitang bayaran. Alam mo, kumalma ka lang. Huwag mo akong sasabihan kumalma. Alam mo ba kung magkano ang kotse kong yan? Total, dinumihan mo kaya dilaan mo yung Huwag dumi. mong hawakan si Daddy! Huwag kang makialam. Daisy! Sumusobra ka na. O bakit? Gusto mo akong saktan? Manager Smith, ano pong nangyari? Nangyari? Hindi mo ba nakita? Nagasgasan ng lalaking to ang kotse ko. Kung hindi nyo aayusin to ngayon, sisiguraduhin ko sa inyong lahat. Mawawalan kayo ng trabaho! Hoy, ikaw ah! Gusto mo mamatay? Kinalaban mo pa si manager? Natatakot na po ako, Daddy. Itigil niyo yan! Si President White ng AW Group. Miss White, kamusta ka na? Ako to, ang business partner nyo, si Lisa Smith. Walang modo to eh. Tinuturuan ko lang ng leksyon. Daisy, anong nangyari? Siya kasi, Mami. Inaaway kaming dalawa ni Daddy. Mami, Siya kasi, Mami. Inaaway kaming dalawa ni Daddy. Ano? At sinabi mong sinaktan ka niya? Miss White, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Kasi, Miss White,
Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na po. Nagkamali po ako. Umalis ka na. Bakit nandito kayo? Di ba sabi ko alagaan mo muna si Daisy? Sasamahan niya ako kay Lolo eh. Lolo? Nandito yung lolo ni Daisy? Ang tatay ko kasi gusto niyang makita si Daisy, kaya... Ano sabi mo? Ang lolo ni Daisy nandito sa Imperial? Alam mo ba ang walang ibang nakabook ngayon dito sa Imperial? Oo, alam ko. At alam mo ba na ang nakabook dito ay si William Brown, ang pinakamayamang tao sa Great City? Sinasabi ba bang lolo ni Daisy si William Brown? Tama na. Kung naloko mo man ang bata, pwedeng wag naman ako. At kung talagang mayaman ang father mo, magtitinda ka ba ng karne sa palengke? Mason, a-attend ako sa banquet ni Tycoon Brown. Dahil napakahalaga ng event na to para sa company ko. Wala akong oras sa mga ganitong kalokohan. Umuwi na lang kayo ni Daisy. Sa bahay na tayo mag-usap. Ito, masyado kang tensyonado. Ano ngayon kung mayaman? Ako ang pinakamayamang... Cute mo talaga. Vivian, sino ba tong si William Brown? Ano ba tong background niya? Ang daming importanteng tao ngayon dito, di ba? Pati nga ang pamilya niyo, ang kilalang pamilya Jones, willing mag-host sa kanya. Nahihiwagaan talaga ako sa kanya. Janice, si William Brown ang pinakamayamang tao sa Great City. Sabi ni Kuya, ang reason kung bakit siya nag-host nitong charity gala. Dahil sa wakas nakita na raw ang apo niya. At narinig ko rin na plano niyang mag-invest sa River City. Kaya ang daming entrepreneur na a-attend. Nandito sila para sa investment. Ah, no wonder nagkalat ang mga VIP ngayon dito. Vivian, pag nakaharap mo naman siya, pakibanggit mo naman ang family namin sa kanya. Don't worry. Bilang host nitong charity gala, may impluwensya kami sa kanya. Kaya sigurado makakausap namin siya. Malay mo, kung maganda ang mood niya, baka mag-invest din siya sa pamilya niyo. Naku, salamat talaga, Vivian. Teka, Vivian, hindi ba siya si Victoria White, ang fiancé ng kuya mo? Bakit nandito siya? Oo, siya nga yan. Nang magkaanak siya sa labas at binastos ang pamilya namin, halos mabankrupt ang company niya. Baka naman nandito siya para sa billion investment ni Mr. Brown. Malandi yan. Pumapatol kahit kanino lang. Kaya nasira ang reputasyon namin. Tara, lapitan natin siya. Teka, ikaw nga ba yan, Victoria White? Bakit nandito ka? Miss Jones, Miss Hill, bakit? Wala ba akong karapatan na matin dito? Victoria White, bakit ang owner ng company na malapit na mabankrupt ay nandito at nagsusumiksik? Baka nakakalimot ka na ang status mo ngayon ay hindi na qualify para dito. Hi, Vivian. Hindi mo ba nahahalata? Itong si Miss White, gusto lang makisawsaw sa charity gala na to para sa investment ni Tycoon Brown. Yun din naman ang habol yung dalawa, di ba? Ang investment? Alam mo, Victoria White, ang investment na yon ay sigurado sa pamilya namin mapupunta at ang isang gaya mo walang karapatan. Mami! Mami! Daisy? Paano ka nakapasok dito? Sinama po ako ni Daddy. Di ba sinabi ko sa'yo umuwi na kayong dalawa? Bakit pinasok mo pa siya dito? Umuwi na kayo. Huwag kayong pakalat-kalat dito. So, ito pala ang bastardong batang naging anak mo sa lalaking yan. At balita ko, mula nang ipanganak mong batang yan, hindi na naging maganda ang takbo ng negosyo nyo. Mahalagang event to para sa pamilya Brown. Ang lakas naman ng loob nyo magdala dito ng kamalasan. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Bakit? Sino ka ba? Miss White, huwag mong sabihin pumapatol ka sa kung sinong hamak na lalaki lang. Parang di kayo bagay. Attention everyone, makinig kayong lahat. Ang sikat na businesswoman ng River City ay naanakan ng isang hamak na lalaki lang. At ito ang batang yun. Hindi ba siya yung Victoria White ng AW Group? Balita ko nga naanakan siya noon na naging kamalasan para sa AW Group na halos ikabagsak at ikabankrupt nila. Victoria White, talagang wala ka nang pinipili Ba't ka nagpaka-cheap ng ganyan? Ano ka ba, Vivian? Ba't pinagsasalitaan mo siya ng ganyan? Siya pa rin naman ang pinakamagandang babae sa buong syudad. Baka pagdating sa kama, ay talaga namang mahusay siya. Masama ka! Huwag mo sabihin yan kay Mami! Ikaw na bastardo ka, huwag mo ako tinutulak! Wala kang karapatan sa ng anak ko! Ba't mo ako sinampal? Oo, sinampal kita! At ayusin mo yung pananalita mo sa anak ko! Tulong! Security! Anong gulo ito? Hindi niyo ba alam kung nasan kayo? Oh, Miss Jones, ano ba talaga nangyari? Ang taong yan, ang kapal na mukha saktan ako! Palabasin niyo siya! Manager Smith, asawa ko po siya.
Pwede bang ibalatan niyo na siya sa Miss akin? White, pasensya na. Sa ngayon, baliwala lang yung pakiusap. Security, ilabas niyo sila! Manager Honey. Smith! Huwag mo silang intindihin. Hindi tayo mapapaalis ng mga yan. Pwede ba, Mason, tumahimik ka muna? Pero honey, Alam mo ba kung gaano ka-importante ang event na to? Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito sa akin? Sinisira mo ang lahat para sa Mami, akin! huwag po kayo magalit kay Daddy. Hindi naman po niya sinasadya. gusto ko lang protektahan kayong dalawa. Protektahan? At paano mo ako mapoprotektahan? Wala ka namang kayang gawin kundi ang dumaldal ng walang katuturan! Okay, sige. Pasensya na. Pero, Tama na! Huwag ka na magsalita. Simula ngayon, huwag na muna tayong magkita. Mami, kasalanan ko po. Huwag niyo naman pong paalisin si Daddy. Please naman po, maawa po kayo sa kanya.